Magandang araw. Sa araw na ito ay mayroon tayong sasagutin na katanungan at nanggaling ito kay Juliet Valdez. At siya ay nagtatanong sa akin at nag-comment siya sa aking vlog patungkol kung paano ba ang proseso sa pag-refund ng kanilang nabayad sa Bria Homes. At ngayon, ang kanyang tanong naman ay gusto niyang malaman ang proseso sa pasalo or in English, assume na bahay sa Bria Homes. Kaya't sa araw na ito, ating bigyan ng kasagutan ang kanyang katanungan nang sa gayon atin siyang matulungan. But bago natin pag-uusapan ang content na ito, hayaan niyo munang magpapakilala ako sa inyo. Ako po si Roel Mendoza Tanyo. Kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel, huwag kakalimutang i-like ang video kong ito. Kung nasagutan ko ang katanungan mo or kung meron ka pang katanungan, huwag kang magdalawang isip na mag-comment dyan sa baba. At mag-comment ka na rin kung taga saan ka para malaman ko kung saan umabot ang video kong ito. At kung nais mo na tulungan ang channel ko na ito na mag-grow, just help me by just subscribing it. Nang sa gayon, matulungan kita sa next video ko na gagawin at maging updated ka. At kung ikaw ay handa na, atin na pag-uusapan ang content na ito. Bago natin pag-uusapan ang proseso sa pasalo or assume, atin muna pag-uusapan ano ba ang ibig sabihin ng pasalo or for assume. Baka marami dito ang hindi alam ang ganyang term when it comes to real estate, no? Kasi merong sariling terms ang real estate, baka maguluhan kayo. Okay. Ang pasalo or for assume, ito yung mga may nakabili na or may owner na ang isang bahay at they are decided na ibenta nila kahit hindi pa na fully paid sa bangko or sa Pag-ibig. At naghahanap sila ng buyer or bagong magmamayari ng bahay na binili ng unang buyer. So medyo crucial, no? Pasiblehan na natin ang explanation patungkol sa pasalo. For example, ako ay nakabili na ng bahay. Tapos, ngayon, naka-decide ako na hindi ko na ipagpatuloy due to my personal reasons. Pwedeng naubusan ako ng pera, pwedeng lilipat ako ng lugar na titirhan, pwedeng mag-abroad, or pwedeng financial constraint, or ano man yung reason ko. Tapos, naka-decide ako na ibenta na lang ang aking nabiling bahay or ipa-assume or pasalo. So ngayon, hahanap ako ng buyer na bibili sa aking biniling bahay. So yun ang for assume. So for example, if makahanap ako ng buyer, so ang mangyayari, meron tayong process na gagawin. Okay. Kung ilagay naman natin na ako ngayon ay isang buyer. So naghahanap ako ng pasalo. So, kasi ang pasalo minsan, isa itong pamaraan ng buyer para mas madali sila makatira. Kasi ang pasalo or ang assume, minsan ay ready for occupancy na yung bahay. Na take out na loan na sa bank or sa Pag-ibig. Kaya naman, mas dali siyang tirhan at madali lang yung proseso sa pag-occupy ng bahay. Okay. So, I hope na clear yan sa inyo ano bang ibig sabihin ng pasalo. Right now, ako muna ay magbibigay sa inyo ng anong tawag dito, caution or mga reminders kung tayo ay bibili ng pasalo or for assume na bahay. Okay. Kinakailangan kung ikaw ay desidido na bumili ng pasalong bahay, una mong gagawin is yung i-check mo ang presyo ng bahay. Check mo presyo ng owner kung magkano yung pinipresyo niya. But, kung gusto mo talaga na i-check ang status niyan sa payment nila, pumunta ka sa Pag-ibig or sa bank at tingnan mo ang balance nila. Baka may arrears sila or mayroon pa silang hindi nabayaran ng mga months or even ang mga resibo kung meron man silang maipakita sa inyo. Pero mas
klaro kung kayo mismo ay pupunta sa bank or Pag-ibig kung saan man yun na loan para malaman nyo ang standing ng bahay na inyong bibilhin. Okay. Pangalawa, kinakailangan mayroon sila maipakita na pwede ka pong pumunta sa Registry of Deeds. If ang bahay na iyong bibilhin is umabot na siya ng 2 years na nakapangalan na sa first owner. Pero kung hindi pa yan aabot ng 2 years, hindi pa talaga yan sa Registry of Deeds. And ito yung pinaka-importante sa lahat. Kinakailangan meron silang mga documents. Okay? Kinakailangan meron silang maipakita na documents na ito ay na-take out na or na-loan na approve na sa bank or Pag-ibig. At kinakailangan meron silang maipakitang title copy or kopya ng titulo sa kanilang lupang nabili. Kinakailangan din meron silang contract to sell at saka building permit. Okay. So alamin nyo din ang kasi alam natin ang kapag pasalo, so gusto natin na malipatan agad ang bahay na ating i-occupy. Malipatan agad ba para kasi ang pre-selling, when we say pre-selling, kagaya na tinanong ni ma'am na bahay kanina, ang pre-selling kasi medyo matagal ang process, ang progress, ang development. Kaya naman, yung iba naghahanap na lang ng for assume or pasalo para hindi na sila mag-antay ng gaano katagal. Kasi nalaman nila ang ibig sabihin or ano yung gaano katagal ang pre-selling. Okay, kapag na-check mo na ang status, na-check mo na ang bahay, na-check mo na sa Pag-ibig, na-check mo na ang title, at okay naman lahat ang mga naipakita sa kanila, wala namang red flag na nakita. So, ang gagawin mo ngayon, kung ikaw talaga ay desidido na bili sa bahay na iyon, so ito yung mga dapat mong gagawin. Okay? Kapag bayaran na, kinakailangan magbayaran kayo doon sa attorney. Okay? Kinakailangan merong deed of sale with assumption of mortgage. Yan. Kinakailangan yan na huwag kayong magbayaran lang dito mismo, kayo lang. Kasi prone yan sa scamming. Kasi maraming mga nagpasalo na they're making their own ways. Kaya pagkatapos ng bayaran, pagkatapos ng pagbili, hindi na kumukontak yung pinabilhan kasi merong mga red flag, mga balance, kung hindi mo talaga i-check, yun. May mga yan ganun. Tapos, dapat talaga kung desidido ka na, pumunta kayo sa lawyer, sa law firm, at saka doon kayo magbayaran para may mapakita ding deed of sale with assumption of mortgage. Ibig sabihin na, ikaw na ang magbayad sa kanil hanggang ma-fully paid yung bahay. Okay? Clear tayo doon? Okay, next. Kinakailangan din na kukuha ka ng IDs nila. IDs ng seller. Okay? Kapag bayaran na, IDs ng seller. Kung married man, IDs nilang dalawa. Okay? Para mas sure, mas kilala mo kung sino yung binibilhan mo. Okay? At merong dapat na judge or mga lawyer para klarong-klaro at legal yung pamaraan sa inyong pagpirma o bayad sa pagbayad. Okay. Pangalawa, kinakailangan merong deed of transfer or waiver or relinquishment of rights. Ibig sabihin po nun na kanya nang ibinenta ang kanya nang binenta ang bahay sa iyo. At hindi na siya mangingialam pa. Okay? So medyo crucial kasi kapag pasalo dahil ang mangyari nakapangalan pa kasi sa first owner, no? Medyo crucial ito, pero kung nakita mo na wala namang red flag na red flag yung buyer, so yung seller pala, so wala tayong problema doon. Okay? At kinakailangan meron yung pangalawa, deed of transfer, waiver, or relinquishment of rights. And pangatlo is yung SPA ng
galing sa lawyer at SPA na nanggaling sa seller. Nang sa gayon ay meron tong special power of attorney na maipakita at maging legal lahat ng pamaraan sa sa pasalo. Yun po yung pamaraan ha. Okay, kailangan una i-check nyo ang bahay. Pagkatapos pag-check nyo sa bahay, i-check nyo ang status ng payments nila kung saan man ito na loan, either sa bank or Pag-ibig. So doon i-check mo kung wala bang mga past dues or past due mga hindi na bayarang mga buwan. I-check mo kung mayroong isang arrears. At saka pagkatapos mong ma-check, check mo din ang documents after yung unang owner ng bahay na yun. At pagkatapos mo matingnan ang bahay at ang status at ang mga documents kung okay naman, so kinakailangan magbayaran kayo doon sa abogado. Dapat magbayaran kayo doon sa abogado. And kinakailangan meron kang matatanggap na deed of sale with assumption of mortgage. At kinakailangan kukunin mo yung IDs ng seller at yung kapag married sila, dalawang IDs ng wife and husband. And also, kinakailangan makakuha ka ng deed of transfer na ikaw na mismo ang magtapos sa pagbayad ng iyong i-assume na unit or na bahay. At saka yung SPA or Special Power of Attorney. Napaka-importante po ng mga bagay ito. Okay? Kasi very risky na mag-ano sa pasalo. Kasi alam naman natin kapag pera ang pinag-uusapan, pwedeng masilaw yung iba. Okay? So either ang mangyayari, di ba nakapangalan pa yun sa unang owner. Kung i-assume mo yun, tapos hindi mo siya babayaran, so ang mangyayari, pwedeng masira si unang owner. At kung ano pa din, kung ikaw naman ay nagbili ng pasalo, tapos nakapangalan pa sa unang buyer, tapos binabayaran mo, pagdating ng panahon, baka pwede tayong ma-reverse. So yan, very risky. So kailangan bantayan natin. Sundan nyo lamang po ang sinabi ko kanina sa yung mga sinabi ko kanina para naman hindi tayo mapunta sa kapahamakan. Kasi I wanted to make it clear na I'm just not giving the process, I'm just giving also the reminders when you are going to buy assume unit, no? Para hindi kayo mapunta sa kapahamakan. And I hope that this content really help you when it comes sa process nyo sa pasalo na pagbili ng bahay. And this is me again, Ruel Mendoza Tanyo. See you on my next vlog.